Isang magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Nais ko po sanang magbahagi sa inyo ng isang karanasan namin ng aking mga kaibigan noong minsan kaming pumunta sa pistahan. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Anton. Noon pa man, lagi na kaming gumagala kahit saan ng mga kaibigan kong sina Reynaldo, Cara at Gael. Isang beses, habang nagkikwentuhan kaming apat, naisingit noon ni Reynaldo na malapit na ang pista sa lugar ni Gael. "Kailan ba yan? Para makapaghanda naman kami." Paunang tanong naman ni Cara kasabay ng pagtawanan namin. Noong una, ayaw pa ni Gael na kami ay pumunta dahil kaunti lang naman daw ang kanilang ihahanda. Pero hindi naglaon ay napapayag din naman namin siya sapagkat alam kong hindi niya kami matitiis. Kinaumagahan, araw ng pagpunta namin noon sa lugar ni Gael. Maganda ang sikat ng araw at walang sama ng panahon ng mga oras na iyon. Sabay-sabay kami noong, Kuya Bari, na sumakay ng isang jeep upang hindi kami maligaw. Hindi nagtagal, tuluyan na nga kaming nakarating sa lugar na tinitirhan ni Gael. Sa unang masid ko pa lang, alam ko nang masaya sa barangay na yun. "Oh, ayan na pala siya," wika ni Reynaldo nang dumating si Gael para sunduin kami. Maaga kaming nakarating, subalit hindi ko inaasahan na dadagsa pala ang tao sa kanilang barangay. Nang kami ay mapadaan sa isang iskinita, may grupo ng mga lalaki na panay tingin sa amin. Sinabihan kami ni Gael na huwag pansinin para hindi nila maisip na pagdiskitahan kami. Malapit lang ang bahay nila. Pagdating namin ay nagpresenta kaagad ang tatay ni Gael na si Mang Fidel na kami ay kumain na. Masayang nagkwentuhan kaming lahat, kasama ang mga magulang naman ni Gael. Kasunod nito ang pagtanong sa akin ni Mang Fidel kung nais daw naming pumunta sa sayawan mamayang gabi. "Tara, mukhang masaya yun," nakangiting sambit ni Cara. Napailing naman kami sa bawat isa, sabay tawanan. Kahit noon pa man, Kuya Bari, hindi ko talaga kinahiligan ang mga bagay na ganoon. Subalit hindi ko naman pipiliing magpaiwan, kaya sumang-ayon na lang ako. Kinagabihan, lubos na napakaraming tao sa loob ng plaza. Halos magsikip na rito dahil sa nagsisiksikang mga mananayaw. Saad pa ni Gael, di naman daw lahat ng naroon ay mismong taga roon. Ang iba ay dayo lang galing sa mga karatig barangay. Ilang minuto pa ay tuluyan na kaming nakapasok. May nakareserba na palang mga mesa at upuan, kaya walang pahirapan sa pag-upo. Nang magsimula ang tugtog na animoy disco, doon na nga nag-umpisa ang nagkakagulong mga tao. Sa isang sulok, may mga lalaking lumapit sa amin. Niyaya nila si Cara na sumayaw. Siksikan sa gitna at ang iba sa mga lalaki ay lasing na. Rason kung bakit tinanggihan ni Cara ang mga ito. Akala namin noon ay aalis na sila. Pero tinangka pala nilang pilitin si Cara, ngunit hindi namin ito pinahintulutan. Naroon lang sa tabi namin ang isa sa mga tanod, kaya walang nagawa ang grupo na gawin ang nais nila. Masamang nakatitig sa amin ang mga lalaki habang papaalis na parang may binabalak na masama. "Naku, dapat pala nagpaiwan na lang ako sa bahay ninyo, Gael, para naman may tagaluto sa inyo." Pabirong wika ko sa mga kaibigan kong tumatahip na ang dibdib sa kaba. "Tumigil ka nga dyan," tugon ni Cara. "Huy, subukan kaya nating sumayaw para naman masaya," saad ni Reynaldo habang hila-hila kami sa gitnang bahagi ng plaza. Sa unang pagkakataon, masasabi kong masaya pala, Kuya Bari, ang pagsasayaw sa gitna ng maraming tao habang kasama mo ang iyong mga kaibigan. Hindi nagtagal
ay napagod kami at bumalik ulit sa pwesto. 10 oras na rin ng gabi noon, kaya napagdesisyon na ng grupo na umuwi na para makapagpahinga naman. Bago kami umalis sa bahay ni Gael, nagpaalam muna kami sa kanyang magulang na kung pupwede ay doon muna kami pansamantalang mamamahinga. Noong nasa daan na kami pauwi, naaninag namin ang anino na parang may sumusunod sa amin. Mahigpit na humawak sa akin noon si Kara dahil marahil sa takot. Hindi nagtagal ay nagsulputan ang mga lalaki na kapwa nakaaway namin sa loob ng sayawan. Sinabihan nila kami na kilalanin daw muna ang binabangga. Wala naman kaming ginagawang masama. Nais lang naman namin na maging maayos ang pakikitungo namin sa mga tao roon. Datapwat kahit anong sabihin namin ukol sa mabuting intensyon ay mali pa rin ang pag-iisip nila sa amin. Takot at pangamba na lamang ang nararamdaman ko ng mga oras na iyon, Kuya Bari. Sumisenyas ng bahagya noon si Gael na kapag bumilang siya ng 3 ay tatakbo kami. Nang kami ay tuluyang tumakbo para tumakas, baka sa kanilang mukha ang galit. Gayunpaman, kahit anong tuli ng pagtakbo namin ay naabutan pa rin nila kami. Doon na namin nasaksihan na ang grupong yun pala ay mga aswang. Napakunot noon na lamang ako dahil hindi talaga ako makapaniwala sa aking nasilayan. Hindi kami nakagalaw sa aming kinatatayuan at mariing nagmamakaawa. Nagtangka pang ang tumakas si Reynaldo, subalit kalmot ang kanyang natamo. "Pakawalan niyo na kami!" Nagmamakaawang usal ni Kara sa mga aswang. Tanging Panginoon na lang ang aking nasandalan ng mga oras na iyon. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Ilang minuto ang lumipas matapos may dumaang mga tao. Tila nagulat noon ang mga aswang sapagkat napurnada ang kanilang hapunan. Sabay-sabay silang nag-alisan kaya doon na kami humingi ng tulong. Pasalamat kami noon dahil may mga dumaan. Natatandaan kong inihatid pa kami ng mga tanod sa bahay nila Gael upang makasigurong ligtas kaming makauwi. Nag-alala talaga ng todo ang mga magulang ng kaibigan namin dahil sa nangyari. Saad pa nila, siguradong babalikan nila kami. Masyadong gabi na noon, kaya mas minabuti pa naming magpahinga upang may lakas kami para umuwi kinabukasan. Sa kalagitnaan ng aming pagtulog, isang malakas na kalampag ang narinig namin sa may bandang bubungan. Lahat kami ay nagising dahil sa ingay. Sumunod dito ang pag-alulong ng mga aso sa labas. "Naku, mukhang nasundan kayo," usal ni Mang Fidel. Napabuntong hininga na lang kami nang kumaluskos ng matinis ang yero. Tila matatalas na kuko ang ginamit ng mga aswang, Kuya Bari, upang kami ay takutin. Kinakailangang maging kalmado kami nang sa ganoon ay umalis sila. 2:00 ng madaling araw noong maganap ang nakakatakot na pangyayaring iyon. Hindi namin inaasahan na aabot sa ganoon ang simpleng alitan sa naturang sayawan. Kaya napagdesisyonan ni Mang Fidel na sasamahan niya kami pauwi upang makasigurong ligtas kaming makarating sa aming mga bahay. Sa mga oras na iyon, alam naming hindi kami pababayaan ng mga magulang ni Gael. Lubos na nagtitiwala kami sa kanila. Dumaan ang mga oras, hindi na namin naisipan pang matulog dahil sa aming kaba.
Pati nga ang kamay ni Cara at Reynaldo ay sobrang nanlalamig. Nang magbubukang liwayway na, doon na nagsabi si Mang Fidel na magsimula na kaming maggayak dahil kami ay lilisan na. May pasok pa kasi kami noon, kaya mas minabuting maaga kaming umalis. Nakita kong may kinuhang bagay sa ilalim ng katre si Mang Fidel. Anya, iyon ay isang antigong itak na minana niya pa sa kanyang ninuno. Sa aming paglabas, tumambad ang nangingitim na ulap na bumabalot sa kalangitan. Kasabay nito ang paghaplos ng malamig na ihip ng hangin na dumadampi sa aming mga balat. Batid nilang may nagbabadyang ulan, ngunit kinailangan na naming umalis ng mga oras na iyon. Hindi namin alam kung sino at ano ang nasa harapan namin dahil sa makapal na hamog, Kuya Bari. Nanginginig pa nga ako noon sa lamig nang biglang sumulpot ang mga aswang. Pinalilibutan nila kami. Tanging hindi paglayo kay Mang Fidel ang liligtas sa aming buhay. Huwag niyong tangkaing lapitan o saktan ang nino man sa kanila kung ayaw niyong mamatay. Matapang na sambit ni Mang Fidel sa mga hayok na aswang. Ngunit kahit anong sumbat ng tatay ni Gael, hindi pa rin ang mga ito nasisindak o umalis man lang at kami pabayaan. Pasunggab na sana noon sa amin ang isa sa kanila, subalit napaatras ito nang bunutin ni Mang Fidel ang itak sa kanyang kaluban. Nalaki ang mga mata ng aswang matapos masilayan ang naturang antigong itak. Bago kasi kami noon umalis sa kanilang bahay, sinabi ni Mang Fidel na ang itak na iyon ay mismong nilikha ng kanyang lolo para pumaslang ng kahit anong lamang lupa. Noon pa man, talamak na talaga sa lugar na iyon ang mga aswang na walang awang pumapatay, mapahayop man o tao. Kaya laking pasasalamat namin na ipinamana kay Mang Fidel ang antigong itak na iyon na mayroong kakayahang pumuksa sa mga aswang. Tila naduwag ang mga aswang ng mga oras na iyon, Kuya Bari. Ilang sandali pa ay may biglang humawak sa kamay ni Cara. Nagulat ako noon, bagkus katabi ko lamang siya. Malakas ang puwersa ng pagkakahawak sa kanya na nagresulta ng pagbitaw niya sa akin. Nangamba talaga ako noon dahil hawak-hawak na nila si Cara. Binantaan kami ng mga ito na kung hindi raw kami susuko ay mapipilitan silang patayin at pagfiestahan ang katawan ng kaibigan namin. Patid kong hindi hahayaan ni Mang Fidel na mangyari iyon kay Cara. Kaya sinenyasan kami nito na bibilang siya ng 3 upang istorbohin namin ang iba pang kasamahan nila para makabuelo siya sa pagtugis sa aswang na kumuha kay Cara. Tunay ang aking inasahan. Wala nga siyang sinayang na pagkakataon upang gantihan ang aswang. At matapos madaplisan ni Mang Fidel ang isa sa mga aswang ay tuluyan itong humiyaw ng malakas. Mula sa maliit na sugat, lumaki at lumaki pa ang sugat na natamo ng aswang na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. O ano, nakita niyo ba yan? Nais niyo rin bang matulad sa kanya? Sigaw ni Mang Fidel sa mga aswang. Hindi ko mawari, Kuya Bari, ang takot ng kanilang nararamdaman ng mga oras na iyon. Binantaan ni Mang Fidel ang mga ito na huwag nang gagawa ng mga bagay na maaaring makasakit ng kapwa. Umangil ang mga aswang, ngunit tumango sila na parang naiintindihan ang sinabi at tuluyang nilisan ang lugar. Lumapit noon sa amin si Mang Fidel at kami sinamahan papalabas ng bayan. Batid kong hindi sapat ang simpleng pasasalamat lamang sa mga tinulong sa amin ni Mang Fidel. Tatanawin kong utang na loob iyon ang kanyang di matatawarang pagtulong sa amin. Pati na rin sa kaibigan naming si Gael
Gayunpaman, umuwi kaming ligtas, Kuya Bari. Sa punto ng buhay namin na yun, doon ko masasabing tunay nga ang aming pagkakaibigan. Naroon kami para sa isa't isa. Mula noon, nilihim na lamang namin ang mga nangyari. Ang importante ay hindi kami napahamak. At iyan po ang karanasan ko sa mga aswang, Kuya Bari, nang minsang may nakaaway kami sa pistahan na nag-ugat sa isang peligro. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari, at maraming salamat po sa inyong pakikinig. Lubos na gumagalang, Anton. Magandang araw po, Kuya Bari. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Angelo. 38 anyos. Ang kwentong ibabahagi ko po ay nangyari noong taong 2006 sa isang baryo sa Samar. May kaibigan po akong tawagin na lang po natin sa pangalang Marco. Mabait po si Marco at masiyahin. Sa katunayan po, nakilala ko siya dahil naging kasamahan ko siya sa trabaho matapos akong makagraduate ng kolehiyo. Ayon sa mga kwento niya sa akin, taga-malayong probinsya siya. Naisip kong kapag umuwi siya sa kanila ay nakakatuwa siguro kapag ka nagla-land trip dahil marami pang magagandang lugar na madadaanan. Hindi pa ako nakapagbakasyon kahit kailan. Inibita lang po ako ng kaibigan kong si Marco nang nakatanggap siya ng balitang may sakit ang kanyang lolo Rigor at malubha na ang kalagayan. Ayaw man niyang pumunta ay nakakaawa namang pakinggan ang pakiusap ng nanay niya. Oras-oras na lang daw siyang hinahanap ni Lolo Rigor at hindi man lang ito tumitigil sa paghahanap sa kanya. Kinausap ko si Marco. Sinabi ko sa kanya na huwag niyang ibaliwala ang kanyang lolo dahil ito ang nagpakaama sa kanya kaysa sa tunay niyang tatay. Ang kwento sa akin ni Marco, anak siya sa pagkadalaga ng kanyang nanay. Ibinalita nito sa nobyo ang pagbubuntis ngunit natakot sa obligasyon ang ama ni Marco kaya nagpakalayo-layo ito at hindi na muling nagpakita pa. Halos mawala sa katinoan ang nanay ni Marco at tinangka pa siyang ipalaglag pero pinigilan siya ng kanyang ama. Ang sabi raw nito, bubuhayin ng kanyang nanay ang sanggol at mamahalin nila kahit wala itong ama. Iyon ang dahilan kung bakit nakarating sa Maynila si Marco para pag-aralin ng kanyang lolo. Gusto daw kasi nito na magkaroon ang binata ng normal na buhay. Iyong malayo sa gulo at sa pasakit. Hindi naman kasi ipinagkaila sa akin ni Marco na ang kanilang baryo sa Samar ay pinamumugaran daw ng mga aswang. Sa dami ng kwentong nakakarating sa amin ay halos nasasanay na ako na makarinig kahit pa man kwentong kahindik-hindik pa ito. Ayon kasi kay Marco, hindi naman talaga lahat ng aswang ay literal na masama. Minsan kasi nadadala sila sa maruruming kaisipan ng bawat tao. Yung ibang aswang na nagagawa lang manakit ng tao ay itinuturing nilang masama kasi hindi nila alam ang rason kung bakit nila iyon ginagawa. Kagaya lang din ng mga tao ang mga aswang. Nag-iisip, nagmamahal, natatakot at nalulungkot. May mga emosyon din sila na umaabot sa puntong tinatanong nila sa kanilang mga sarili kung bakit nga ba sila naging aswang, kung bakit kakaiba sila sa lahat. Iyon ang palaging sinasabi sa akin ni Marco, Kuya Bari. Kaya kahit nagbibiroon kami para makahanap siya ng kasintahan ay napapailing lang siya. Alam daw niya na kahit anong reto ko sa kanya sa kahit na sinong babae pa ay hindi matatanggap ng mga ito ang tunay na pagkatao niya. Kinaumagahan, bumiyahe kami patungong Samar
matapos naming matanggap ang balita mula sa nanay ni Marco. Nararamdaman ko ang tensyon at balisa sa kanyang mukha habang nagbabiyahe po kami. Alam kong may kinatatakutan siyang uwian sa Dolores kaya tinitikis niya ang kanyang lolo. Hapon na nang makarating kami sa layo ng binyahe namin. Sa tarangkahan pa lang ay naririnig na ang impit na pag-iyak ng kanyang ina. Inaalo pa ito ng isang boses matanda na hula ko po ay lolo ni Marco. Dali-dali kaming pumasok sa loob ng bahay. Nakakaawa lang isipin na nagagawa pa talagang makinig lang ng mga kapitbahay sa naghihingalong matanda imbis na daluhan ito. Ni wala man lang ibang tao ang nag-aksayang sumilip maliban sa akin. Binulungan ako ni Marco na wag raw hihiwalay sa kanila. Hindi naman daw lahat ng aswang ay mababait katulad nila. Ilan daw sa kapitbahay niya ay mababangis at hindi kumikilala ng mga tao o hayop basta mahigop lang nila ang mga lamang loob at wala nang matira pa. Nang makita kami ng kanyang ina ay dali-dali itong yumakap kay Marco. Puno ng pagtatanong ang kanyang mga mata habang nakatingin sa akin pero naunang magsalita si Marco. Anya, wag daw silang mabahala sa akin dahil isinama ako ni Marco sa kanilang lugar sapagkat isa akong mabuting kaibigan. Naging formal ang mukha ni Aling Consor ayon sa pagpapakilala ni Marco. Binalaan niya lang ako na wag lalabas ng bahay nila kapag hindi ko kasama ang aking kaibigan. Hindi raw biro ang sinapit ni Lolo Rigor mula sa mga tao sa labas. Siya ay biktima ng kapwa aswang na mas malakas pa sa kanya kaya napuruhan. Hindi naman nahiya si Aling Consor na iparinig sa aking hindi na raw magtatagal ang kanyang Lolo Rigor. Kailangan niya lang daw na makausap ito para matapos na ang lahat. Ako naman ay inalok ni Aling Consor na magkape muna kaya naiwan sa loob ng kwarto sina Marco at Lolo Rigor. Hindi ko alam kung ano ba talaga ang gagawin nila doon. Basta ang alam ko lang, base sa mga nababasa ko, baka may ipapamana sa aking kaibigan si Lolo Rigor na kailangang tanggapin ni Marco. Ito ay ang pinakamahalagang bagay para makapagpahinga na ng tuluyan si Lolo at huwag nang mahirapan pa. Papiyaw kong tinanong kay Aling Consor kung ano ba ang nangyari. Sabi niya, hindi na raw ako dapat nagpunta sa lugar na ito kahit pakasama ko si Marco. Dahil masyadong delikado lalo na't sila raw mismo ay nabiktima na ng mababangis nilang kababaryo. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo bagong kasundo. Hindi ko raw alam kung gaano kasakim ang mga tao sa Dolores na kahit sino ay hindi kayang pigilan, lalo na't alam ng nakakarami kung gaano kahayok sa lamang loob ng mga tao ang mga residente doon. Ang Lolo Rigor ni Marco ay inatake ng dalawang kapitbahay nilang aswang noong isang araw. Sa dami ng natamong sugat ng matanda ay mahihirapan na itong gumaling. Kaya pinakiusapan na lang niya si Marco na umuwi. Ito ang dahilan kung bakit pilit nilang pinalalayo si Marco sa kanilang lugar sa pag-asang hindi matutulad ang kanyang anak sa mga kasing edad nitong pumapatay na ng tao para lang ikonsumo. Maya-maya'y napaiktad kaming dalawa ni Aling Consor nang nagwawalang lumabas si Marco sa kwarto ni Lolo Rigor. Tila nakakaintinding hinawakan ni Aling Consor ang kamay ni Marco at sinabihang maawa naman daw siya.
Hirap na raw si Lolo Rigor kaya sana pagpahingahin na raw ito ni Marco. Umiling ang aking kaibigan at ipiniksi ang kamay ng kanyang ina. Marahas akong napahinga ng malalim. Kung iba lang ang kinasasakdalan ng pamilya ni Marco, malamang nag-aagawan na ito sa yamang gustong ipamana ng matanda. Malamang na nagpapataya na para makaalam kung sino nga ba ang karapat-dapat na tagapagmana. Ngunit ngayong nalaman kong isa palang bertud ng pagkaaswang ang kailangan niyang manahin, ay malamang talagang walang may nais na tumanggap dito. Sino ba namang baliw ang may gustong tumanggap noon, hindi ba? Hinarap ko si Aling Konsor at sinabi sa kanyang siya naman ang anak kaya dapat lang yatang siya ang maunang tumanggap noon, ngunit umiling lang ang ginang. Ayon sa kanya, bata pa raw siya nang makatanggap na ng pamana galing sa kanyang yumaong ina at hindi na pwede na tatanggapin pa niya ang pamana na galing naman kay Lolo Rigor. Humagulgol bigla si Marco at kasabay noon ay ang panlalamig ko nang makarinig ng mga kaluskos. Namutla si Aling Konsor. Sabi niya, malapit na ang gabi. Kapag hindi tinanggap ni Marco ang pamana, ay tatangayin ito ng mas mahahayok pa sa kanilang mga aswang. Baka lantakan pa ng mga ito ang kanilang Lolo Rigor, maging kami, kaya kailangan magkaroon ng tagapagmana ang matanda dahil ito lang daw ang paraan para lubayan kami ng mga aswang. Wala naman akong nakikitang nakakatakot na nilalang pero nararamdaman ko ang mabibigat na paghinga. Sa labas na animo, sila ay nakasilip lang at naghihintay ng tamang tiyempo para sugurin kami. Kabado akong napatitig kay Marco. Matagal na niyang ipinagtapat sa akin na ang pamilya niya ay aswang pero hindi niya kailanman ginustong maging kauri nito. Habang nagdedesisyon siya, nakikita kong tila kinukutkot na ang kanilang dingding kaya kinabahan din ako ng husto. Hindi ko alam kung ano ba ang gagawin ko, Kuya Bari. Natatakot ako sa isiping kapag nakapasok ang mga aswang sa kanilang bahay ay sigurado na ang katapusan namin. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa isipan ni Marco at dali-dali siyang tumakbo pabalik sa kwarto ni Lolo Rigor. Kinausap siya nito at makalipas lang ang ilang saglit, inanunsyo niya na patay na daw ito. Nagulat din ako nang tila lasing na lumapit sa amin si Marco at saka bumagsak sa sahig matapos itong mawalan ng malay. Sa bilis ng mga pangyayari, hindi ko na alam kung papaano nga ba namin naiayos ang burol ni Lolo Rigor. Ang pagkatulala ni Marco at ang pagluluksa ni Aling Konsor. Basta Kuya Bari, nagising na lang ako isang araw na nakangiting inaya na ako ni Marco na bumalik ng Maynila. Ngunit hindi na siya kasama. Iba na raw siya sa akin at hindi na karapat-dapat na makihalubilo pa. Gayunpaman, mananatili ang aming pagkakaibigan habang buhay. Nalungkot ako sa kanyang sinabi pero wala naman akong nagawa. Alam kong masyadong komplikado ang lahat para ipaglaban ko pa ang pagkakaibigan namin. Maigpit kaming nagyakapan, kasabay ang paalala niya na kahit anong mangyari ay wag na akong mapapagawi pa sa Barrio Dolores ng Samar sapagkat pinamumugaran ito ng mga aswang. Nagbiyahe ako ng mag-isa pa uwi pabalik sa Maynila. Ngunit bago ako umalis ay may iniabot sa akin ang kanyang ina. Ito ay isang botelya na naglalaman ng isang espesyal na langis.
Ayon sa kanyang ina ay gamit daw niya ito dati noong hindi pa siya ganap na aswang. Noong tanggapin ko ito ay halos mapaso ako dahil mainit po ito, Kuya Bari. Sabi naman niya ay ganun daw talaga iyon. Iinit lang ang botelang iyon kapag may kalapit ka daw na isang aswang. Nagulat naman ako dahil sa itinugon niya. Tanging pagtango na lang ang aking naitugon bago ako umalis ng kanilang bahay. Habang ako ay papalayo sa kanilang bahay, unti-unting nabawasan ang init ng botelyang iyon. Ngunit noong sumampa ako ng barko, Kuya Bari, natakot na lang ako at nabigla dahil biglang uminit na naman ang bote. Naalala ko tuloy ang sinabi ng ina ni Marco. Iginala ko ang aking mga mata at may nakita akong isang matandang lalaki na mariin na nakatitig sa akin. Alam ko na siya ay isang aswang. Ngunit imbis na natakot ako, ay napangiti na lang ako. Ewan ko ba, Kuya Bari, pero parang mas naging matatag ako noong mga oras na iyon. Hindi ko na lang pinansin ang matanda at hindi ko na siya tiningnan muli. Wala namang ginawa sa akin ang matanda sa buong biyahe. Nakatulog ako. Pagkagising ko ay nasa pier na ako. Payapa naman akong nakarating sa Maynila at umuwi sa aming bahay. Kuya Bari, magpasanggang ngayon ay hindi na ako nakatanggap pa ng balita tungkol sa aking kaibigan na si Marco. Kung nasaan ka man, Marco, at naririnig mo ito, ay hinihiling ko lang na magkaroon ka ng kapayapaan at kaligayahan sa iyong buhay. Nandito lang ako lagi, Marco, at naghihintay sa iyong pagbabalik. Isang kasaysayan na hindi ko po malilimutan, kaya ko po ito ipinadala sa inyo, Kuya Bari. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento at sana po'y nagustuhan nyo at ng inyong mga tagapakinig. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at maraming salamat po, Kuya Bari, sa oras na inyong binigay para sa aking email. Lubos na gumagalang, Angelo. Isang magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Riz. Ako po ay nakatira sa Mindanao at kasalukuyang nagtatrabaho bilang isang ahente ng lending sa isang maliit na kumpanya. Gusto ko po sanang sabihin na hindi pala madali ang magdusa ang isang tao. Mahirap at nakakalungkot lang isiping nasa huli na ang pagsisisi, lalo na kapag natikman na ng isang tao ang tamis ng ganti ng taong kanyang nilapastangan. Ilan sa aking mga kliyente ay ang mga tao sa Baryo 1 sa Zamboanga. Pangingisda ang ikinabubuhay ng karamihan sa mga tao doon. Medyo salat pero nakakaraos naman. Pumasok kami sa iba't ibang lugar ng aking mga kasamahan para mag-alok ng pautang sa lending. Isa si Aling Tonya sa mga nakausap ko at naalok ng pautang. Ang kanyang negosyo ay pagtitinda ng mga herbal na gamot. Nagdidikdik siya ng mga ugat at dahon para gawing gamot sa kahit na anong sakit. Pinagtatawanan pa nga ako ng aking mga kasamahan kasi baliw raw ang babaeng kliyente ko. Hindi ko na sila pinansin kasi nga naniniwala akong mabenta naman ang kanyang mga paninda. Sa dami ba naman ng mga sumusuko dahil sa kamahalan ng mga gamot ngayon ay papatusin ko na lang ang herbal basta't epektibo lang. Sa una, nagdadalawang isip si Aling Tonya. Ano raw ang ibabayad niya sa akin gayong maliit lang naman ang negosyo niya? Dahil nga likas na na-train na kami sa mga ganitong bagay ay kinumbinsi ko siya hanggang sa mapapayag na mangutang sa akin ng halaga. Ang bayad ay lingguhan at kung minsan kahit hindi na lingguhan basta advance.
Sa una, magaling magbayad si Aling Tonya. Mabilis at walang tanong-tanong pa. Ako naman ay hinihikayat pa siyang mangutang ng mas malaki kasi nga malaki din ang magiging parte ko sa kabayaran niya. Wala naman akong pakialam kung aanhin niya ang pera. Ang gusto ko lang, mapatubo ang pera sa mabilis na paraan. Habang tumatagal, napapansin kong medyo hindi na mapakali si Aling Tonya. Palagi na siyang tumatanggi kapag pinapautang ko at iyon pala dahil wala na siyang maipambayad sa akin. Medyo nayayamot lang ako ng mga unang araw pero habang tumatagal, naiinis na ako sa mga patanggi-tanggi niya. May mga panahon kapag sinisingil ko siya ay binibigyan lang niya ako ng kalahati sa napag-usapang halaga na dapat bayaran. Kaya inis na ako na hindi ko na napigilan pa ang sarili kong nabulyawan siya. Hindi ko naman inaasahan na tatahimik lang siya sa isang tabi at walang anumang sasabihing mga salita. Alam kong masama ang ginawa ko, pero ako kasi ang masisira sa amo ko kapag hindi ako magaling maningil. Pinagsalitaan ko siya ng masasama at dinuro-duro na naging dahilan kung bakit dumami ang nakikiusyoso sa bahay nila. Alam kong napahiya si Aling Tonya, pero iyon naman talaga ang motibo ko para maglabas siya ng pera. Hindi naman pwede yung basta-basta na lang siyang mangungutang tapos wala pala siyang pambayad. Alam niya kung gaano kahirap itong hanapin at hindi basta-basta napupulot sa daan. Binantaan ko pa na ipapupulis ko siya kapag hindi nagbayad kaya napayuko na lang siya. Dahil sa nangyari, pinagpiestahan si Aling Tonya sa baryo nila. Hati ang reaksyon ng mga tao pero wala naman akong pakialam. Basta ang mahalaga, mabayaran niya ang utang niya na lagpas due date na. Marami naman ang naawa sa kanya at mas marami din ang nagagalit sa ginawa ko pero hindi ko sila pinagpapapansin pa. Hindi na mahalaga kung mabuti o pangit ang tingin nila sa akin at sa ugali ko, basta naniningil lang ako ng utang. Tapos. Ilang araw pagkatapos noon, hindi ako nakapasok sa trabaho. Medyo masama kasi ang pakiramdam ko, Kuya Bari. Akala ko, simpleng sinat lang pero gayon na lang ang gulat ko nang sa pagbangon ko, tumambad sa akin ang napakaraming bulutong sa kahit saang parte ng aking katawan. Hindi ako nakapagsalita at tuluyang nagsisigaw. Sa sobrang diri ay nasuka ako at hindi na nagawang mag-inarte pa. Paano ba naman kasi? Nakita ko ang mga bulutong na nabuta sa gitna kung saan naglalabasan ang napakaraming nana na itinutulak yata ng nagtataba ang uod. Dahil sa aking mga nakita, hindi ko ito kinaya at ako ay hinimatay. Noong magising ako, ang mga nag-aalalang mukha ng aking mga kasama sa bahay ang bumungad sa akin, Kuya Bari. Kaagad akong bumalikwas ng bangon at nagsisigaw kaya pinakalma na naman ako ng aking mga kasama. Ano raw ba ang nangyari sa akin at para akong nabubunutan ng lalamunan sa kasisigaw? Sabi ko sa kanila, tinubuan ako ng mga bulutong. Halos hindi ako makapaniwala nang sabihin nila sa akin na nababaliw na ba ako? Wala naman daw akong bulutong at ang kinis naman ng balat ko. Napanganga ako sa sinabi nila at muling nagwala. Hindi ba nila nakikita itong nakikita ko? Marami akong bulutong. Hindi ko na mabilang at nagnanaknak na sa sobrang dami. Bumangon ako at sinabi sa kanila na magpapadoktor ako pero sa klinikang pinuntahan ko ay pinagtatawanan ako. Ano raw ba ang bulutong na pinagsasabi ko? Gayong wala naman daw silang nakikitang bulutong sa katawan ko. Ang sabi ng doktor, baka kailangan ko raw ng espesyalista sa pag-iisip. Hindi balat ang kailangan kong ipagamot
kung di ang aking utak. Nanlulumong umuwi ako ng bahay at kinamot ng kinamot ang nangangati kong balat. Gusto ko pang magsuka sa tubing nakikita ko ang nakakatakot na anyo ko sa salamin. Dahil sa labis na takot ko, tinawagan ko ang aking mga magulang at ikinuwento ang kakaibang bulutong na natamo ko. Sa sobrang baho nito ay nagfe-face mask na lang ako kahit nasa bahay. Alam kong nagmimistulan na akong nababaliw sa paningin ng iba, ngunit totoo ang nakikita at naaamoy ko, Kuya Bari. May bulutong ako at nagnanaknak na iyon sa dami ng nanak. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Bigla na lang nawala na ako ng ganang maglalabas ng bahay. Nagkukulong ako at hindi na nagtatrabaho. Ang rinig ko pa ngang usap-usapan sa labas, baka raw nabaliw na ako dahil sa sobra kong kamalditahan. Ngunit hindi ko na sila pinansin at hinayaan na sa kanilang mga pinagsasasabi. Kung maldita ako, syempre tsismosa naman sila. Lumipas ang mga araw at mas lalong dumami pa ang aking problema. Hindi na ako makapag-isip ng tama, lalo na kapag nakikita ko ang aking mukha sa salamin. Hindi ko na halos makilala ang aking sarili, Kuya Bari. Kaya naman napagpasyahan kong umuwi sa aming bahay para humingi ng tulong sa aking pamilya. Sa ikatlong pagkakataon ay pinagtawanan lang nila ako dahil wala naman daw akong bulutong, kaya naglupasay ako sa kaiiyak. Siguro napansin ng aking mga magulang na seryoso ako sa pinagsasabi ko, kaya naman wala silang nagawa kung hindi dalhin ako sa isang albularyo. Dito ko natuklasan kung ano nga ba ang tunay na nangyari sa akin at laking gulat ko kung sino at ano ang dahilan kung bakit ako nagkaroon ng napakaraming bulutong. Walang iba kung hindi si Aling Tonya. Hindi ko alam na siya pala ang isang kilalang mambabarang sa Zamboanga na labis kong inaway noong sinisingil ko siya. Dahil sa pamamahiya ko sa kanya, ay siningil niya ako gamit lang ang kanyang kakayahan sa pambabarang. Labis ang gulat ko sa nalaman ko. Hindi ko alam kung papaano haharapin si Aling Tonya, lalo na't nakakatakot pala siyang uri ng isang klaseng babae. Sa pagkakataong ito, bigla akong nakaramdam ng pagsisisi. Nanliit ako sa ugaling ipinakita ko sa kanya. Na kung tutuusin, ay ako naman talaga itong lumapit sa kanya para magpautang. Ayon sa albularyong napuntahan namin, hindi raw matanggap ni Aling Tonya na ipinahiya ko siya sa kanyang mga kapitbahay. Kaya para makaganti, ay binarang niya ako na walang tiyansang gagaling kung hindi lalapit muli sa kanya. Sa kabutihang palad, may mga alam din ang albularyo kung papaano mapapakalma ang mga bulutong ko sa katawan na hindi nakikita ng aking mga magulang. Tanging ako lang at ang albularyo kasi ang nakakakita nito, Kuya Bari. Pagkatapos noon, nilunok ko ang aking pride at pinuntahan si Aling Tonya upang personal na humingi ng tawad. Alam ko naman na mali ang ginawa ko sa kanya. Hindi ko lang talaga maiwasang gawin iyon noon na nakasanayan ko na kasi. Ilang tao na din ang pinaiyak ko sa paraan ng paniningil ng ganoon. Mabuti na lang, nasa bahay nila si Aling Tonya nang puntahan ko. Kagaya ng dati, abala siya sa pagdidikdik ng dahon na gagawin niyang herbal. Nagulat ang matanda nang bigla kong gagapin ang kanyang mga kamay at humingi ng mula sa puso
ng pagpapatawad. Humingi ako ng paumanhin sa aking mga nasabi at sa lahat ng bagay na ginawa ko sa kanya. Alam ko namang darating ang panahon na maghihilom ang sugat ng pagkapahiya, pero ang sugat na nilikha ko sa puso niya ay hindi na kailanman mabubura. Ang tanging hiling ko lang, sana ay mapatawad niya ako. Pero nagulat lang ako, Kuya Bari, nang sabihin niyang wala naman daw akong dapat na ihingi ng tawad. Naging irresponsable daw siyang talaga sa pagbabayad sa kadahilanang nagipit siya. Pero wala naman daw kaso iyon, kasi pinatawad na niya ako noong una pa lang daw na ipinahiya ko siya. Hindi sinabi ni Aling Tonya na siya ang may kagagawan sa pagbabarang sa akin. Alam ko naman na naging masama ako, pero umaasa pa din ako na sana maging maayos na ang lahat sa pagitan namin. Alam kong siya ay isang mabangis na mambabarang ng Zamboanga na hindi dapat basta pinaglalaruan. Nagsilbing aral sa akin ang katotohanang hindi kahit sino ay basta na lang natin pagsusupladahan. Ilan kasi sa kanila ay may mga tinatagong sikreto na mahirap nating iwasan. Alam kong marami ang natuwa noon sa nangyari sa akin dahil nakarma na raw ako, pero tinatanggap ko ang lahat at nagpakumbaba bilang parte ng pagsisisi at pagbabago ko. Hindi man inamin ni Aling Tonya na siya ang bumarang sa akin, ay hindi ko na tinanong pa siya. Ang mahalaga ay humingi ako ng tawad at pinagsisisihan ko ang lahat ng aking mga nagawa sa kanya. Umalis ako ng nakangiti at kahit papaano ay gumaan ang aking puso, Kuya Bari. Lumipas ang isang buwan. Hindi pa rin nawala ang bulutong na nakikita ko sa katawan ko. Tiniis ko ito, Kuya Bari. Nilagay ko na lang sa isip ko na parte ito ng aking sentensya at titiisin ko ito. Dumaan ang ilang araw pa at laking gulat ko na lang ng pagkagising ko at pagharap ko sa salamin. Wala na ang mga bulutong na nasa buong katawan ko. Napaluhod ako at napaiyak dahil sa tuwa, dahil sa nangyari. Isa lang ang nasa isip ko noon. Napatawad na rin ako sa wakas ni Aling Tonya ng buo sa puso niya. Magmula ng araw na iyon, nagbago na ang direksyon ko sa buhay, Kuya Bari. Hindi na ako yung dating Riz na magulang at nang aalipusta ng mga tao. Simula ng araw na iyon, binago ko na ang sistema ko. Sa kasalukuyan po ay namamasukan po ako ngayon dito sa isang kumpanya kung saan nag-aalaga kami ng mga matatanda. Dito na nagsimula ang aking bagong buhay at ako'y natutuwa sa aking pagbabago. Kahit na ganoon ang nangyari sa akin, ay hindi ko naman po ito pinagsisisihan. Nagpapasalamat pa nga ako kay Aling Tonya sa pagbabago niya ng direksyon ng aking buhay. Marahil po ay tinakda siyang makasalamuha ko talaga upang magbago ang aking buhay. Isang pangyayari na hindi ko malilimutan at nagpabago sa aking buhay dahil lang sa isang mambabarang ng Zamboanga. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at maraming salamat po, Kuya Bari, sa pagbasa nitong kwento ko ngayon. Lubos na gumagalang, Riz. Isang magandang araw po sa lahat ng tagapakinig at lalong-lalo na sa inyo, Kuya Bari. Ako nga po pala si Eduardo. Hayaan nyo na rin sanang ibahagi ko rin sa inyo ang aking kwento. 17 taong gulang pa po ako noon nang magsimula akong mamasukan bilang katulong sa isang mayamang pamilya sa kalapit bayan namin. Alam kong masyado pa akong bata at sa halip na magtrabaho,
dapat na pag-aaral muna ang pinagtutuunan ko ng pansin. Ngunit dahil po sa kahirapan ay napilitan akong isakripisyo ang pag-aaral ko at magtrabaho na lamang para sa aking pamilya. Ako po kasi ang panganay sa aming 5 magkakapatid at masyado pang bata ang mga kapatid ko, kung kaya't walang ibang maaasahan si mama maliban po sa akin. Ang tatay naman po namin ay matagal na kaming iniwan at may ibang pamilya na rin ngayon. Dahil sa ako lamang din po ang nag-iisang lalaki sa magkakapatid, wala akong ibang pagpipilian kung hindi ang akuin na lang ang responsibilidad ng pagiging padre de pamilya ng aming tahanan. Mabuti na lamang po talaga at tinanggap ako ng pamilya Montroso na mamasukan sa kanila bilang isang katulong. Sakto raw dahil naghahanap talaga sila ng tauhan noong araw na nag-apply ako. Kahit papaano ay nakampante na po ang loob ko dahil may maipapakain na ako sa pamilya ko araw-araw. Kaya naman, ginawa ko talaga ang lahat ng makakaya ko upang patunayan na hindi sila nagkamali sa pagtanggap sa akin. Naging masipag ako sa trabaho at pinagbutihan ko ng maigi. All around po ang naging trabaho ko sa pamilya Montroso. Kuya Barry, bagamat may iba naman po silang katulong, ay hanggat kaya ko ay ako na lamang po ang nagpipresentang gumawa ng iba pang gawain. Kaya naman, kinagiliwan po ako ng iba ko pang katrabaho dahil masipag daw po akong bata. Maayos po ang pakikitungo sa amin ng aming mga amo. Mababait po sila at hindi nila kami itinuturing na parang iba. Hindi po sila yung tipong kagaya ng ibang mayayaman na may pagkamata pobre at mapang-ibabaw sa kapwa, lalo na pagdating sa aming mga mahihirap. Kaya naman natutuwa talaga ako dahil sila ang naging mga amo ko. Siguro kahit kailan ay hindi yata ako magsasawa na paglingkuran sila kahit pa hanggang sa aking pagtanda. Isang gabi, katatapos lamang namin kumain kasama ang aming amo. Pinasasabay na rin po kasi nila kami sa kanila habang kumakain dahil daw mas masayang magsalo-salo sa pagkain kapag magkakasama. Kung ano ang kanilang kinakain ay ganoon din ang sa amin. Kahit pa di hamak na mga katulong lamang po nila kami ay walang problema sa kanila iyon. Kaya naman noong gabing iyon ay ako na po ang nagpresenta na maghugas ng aming mga pinagkainan kahit pa medyo pagod na rin po ako ng mga sandaling iyon. Pasado 10:00 na rin po kasi ng gabi iyon. Ang iba kong mga kasamahan ay nagpaalam ng mauna na raw silang matulog. Ang mga amo ko ay tulog na rin ng mga oras na iyon dahil maaga pa raw sila kinabukasan sa kanilang mga trabaho. Kaya naman Kuya Barry, ako na lamang po ang natirang gising pa sa bahay na iyon. Habang ako ay naghuhugas ng mga pinggan, bigla po akong nakarinig ng ingay na nanggagaling sa guest room. Dahilan ito para mapahinto ako sa aking ginagawa. Para bang mayroong isang tao na naroroon na pilit na nagkukumawala. Lalapitan ko sana ang kwartong iyon, kaso bigla kong naalala na marami pa pala akong hugasin na kailangan tapusin. Kaya naman, kahit napuno ang isip ko ng pagtataka tungkol sa bagay na aking narinig, ay pinilit ko na lamang na ipagsawalang bahala na muna iyon. Inisip ko na lamang na baka wala lang naman talaga iyon. Marahil ay kung ano-ano lang ang aking naririnig dahil masyado na akong pagod at inaantok na rin. Ipinagpatuloy ko ang paghuhugas at hindi nagtagal ay natapos na rin naman ako kaagad. Nang masiguro kong ayos na ang lahat at nasara ko na ng maayos ang gripo, ay nagpasya na akong tumungo sa aking silid para makapagpahinga na rin ako. Subalit,
Halos 3 hakbang pa lang ang aking nagagawa ay muli ko na namang narinig ang ingay na narinig ko kanina. At sa pagkakataong ito ay mas malakas na ang ingay na iyon kumpara sa dati. Hindi po ako matatakoting tao, Kuya Bari, pero aaminin ko po sa inyo na noong oras na iyon ay nakaramdam ako ng kakaibang kaba. Maging ang mga balahibo ko ay nagsitayuan din. Kaya naman po, sa halip na tangkain ko pang alamin ang dahilan o pinagmumulan ng ingay na iyon, ay tumakbo na lamang po ako papasok sa aking silid sabay sarado ng pinto. Humiga ako at nagtalukbong ng kumot kasabay ng mariing na pagpikit ko sa aking mga mata upang makatulog na ako dahil ayaw ko makapag-isip pa ako ng kung ano-ano tungkol sa bagay na iyon. Hindi ko na lang namalayan, nakatulog na pala ako. Kinabukasan ay ikinuwento ko sa aking mga kasamahan ang ingay na narinig ko noong gabing iyon. Ngunit sa halip na paniwalaan nila ako, ay natawa lang sila sa akin. Kaya naman po, ang mga amo ko na lamang ang kinausap ko tungkol sa bagay na iyon. Kuya Bari, hindi kasi talaga ako makampante at malakas ang loob ko na may kung ano sa loob ng kwartong iyon. Sa hindi ko po inaasahan ay bigla na lamang nagalit sa akin ang mga amo ko sa kauna-unahang pagkakataon. Dahil lamang sa pagtatanong ko tungkol sa bagay na iyon. Medyo nabigla nga po ako sa kanilang inasta dahil sa loob ng ilang buwang paninilbihan ko sa kanila ay noon ko pa lamang sila nakitang nagalit ng ganoon. Hindi ko po alam kung may nasabi ba akong mali o kung ano pa man, pero humingi na lamang po ako ng tawad noon sa kanila. Hindi nila sinagot ang tanong ko. Bagkus ay sinabi na lamang nila sa akin na kahit anuman ang mangyari ay wag na wag ko na raw iyon titignan sa mata. Bagamat hindi ko maunawaan ang ibig nilang sabihin doon, ay hindi na ako nagtanong pa dahil nakuha ko na kung ano ang ikinagagalit nila. Iyon ay ang pagtatanong sa mga bagay na hindi naman sakop pa ng aking trabaho bilang isang katulong. Huwag mong tignan sa mata. Iyan ang paulit-ulit na naglalaro sa aking isipan ng gabing iyon, Kuya Bari. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Hindi ko maiwasang mapaisip at mapatanong sa aking sarili kung sino ba ang kanilang tinutukoy. Sino ba ang hindi ko dapat tignan sa mata? At bakit? Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Kinabukasan ay ipinagpatuloy ko ang aking nakasanayan. Ginawa ko ang mga trabahong dapat kong gawin. Ngunit ewan ko ba kung bakit sa tuwing mapapadaan ako sa guest room ay napapahinto ako talaga. Muling bumabalik sa aking alaala iyong gabing nakarinig ako ng ingay mula sa kwartong iyon. Ngunit sa tuwing nadadaanan ko ito tuwing umaga ay wala naman akong marinig na kung ano. Tahimik naman ito at parang walang tao sa loob. Gustuhin ko mang pasukin ito ay hindi ko magawa dahil nakalak ang pinto at wala akong oras para hanapin pa ang susi nito dahil may trabaho akong mas dapat unahin. Muling sumapit ang gabi na hindi pa rin ako pinatatahimik ng aking isipan tungkol sa misteryo na mayroon sa guest room na iyon. Pakiramdam ko, hindi talaga ako matatahimik hanggat hindi ko nalalaman kung ano talaga ang mayroon sa loob ng kwartong iyon at kung ano ang ibig sabihin ng mag-asawang montroso sa mga katagang binitiwan nila sa akin na huwag kong tignan sa mata. Kaya naman,
Ngayong gabi ay tatapusin ko na ang pag-iisip ng kung ano-ano at maglalakas loob na akong alamin kung ano nga ba ang dapat kong malaman. Hinintay ko na sumapit ang 10:00 ng gabi upang masiguro kong tulog na ang mga kasamahan ko sa bahay. Nang marinig ko na ang kanilang mga hilik, senyales na mahimbing na silang natutulog, ay bumangon ako mula sa pagkakahiga at lumabas ako sa aking silid. Bago ako nagtungo sa guest room ay hinanap ko muna kung saan ang susi nito. Sa kabutihang palad naman, hindi ako nahirapang mahanap ito. Pagkatapos ay dumiretso na ako doon sa guest room. Ngunit bago ko ito tuluyang buksan ay pinakiramdaman ko munang maigi ang nasa loob. Naghahalong kaba, takot at kuryosidad ang nararamdaman ko ng mga sandaling iyon, Kuya Bari. Ganoon pa man ay hindi ako nagpadala sa aking emosyon. Nilakasan ko pa rin ang loob ko upang buksan ang pintuan ng guest room. Dahan-dahan kong itinulak ang pinto at hindi ko akalaing isang napakagandang dalaga pala ang matatagpuan ko sa loob ng kwartong iyon. Subalit may mga rehas na nakaharang sa kanyang harapan at hindi maganda ang kanyang lagay. Madumi ang kanyang katawan. Hindi maayos ang suot na damit at halatang pinabayaan. Ngunit ganoon pa man ay litaw na litaw pa rin ang kanyang kaputian at kaseksihan. Pagdating naman sa kanyang mukha ay masasabi mong perpekto ito. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit ikinulong siya rito. Nilapitan ko siya at hinawakan sa kanyang mukha. Ngunit noong una ay umiwas siya sa akin. Halatang natatakot. Ngunit nang sabihin ko sa kanyang hindi ko siya sasaktan, ay tumingin siya sa akin ng diretso. At dahil doon ay ilang minuto kaming nagkatitigan. Huwag mong tignan sa mata. Sa hindi malamang dahilan ay bigla na lamang umugong sa aking pandinig ang katagang iyon. Ito na ba yun? Siya ba ang sinasabi nilang huwag kong tignan sa mata? Pero bakit? Bakit para akong na-hypnotize nang matitigan ko siya? At huli na, para makawala pa dahil nangyari na. Nagawa ko na ang hindi ko dapat ginawa. Ilang minuto ang lumipas na hindi ko namamalayan. Maging ang mga ginawa ko ng mga sandaling iyon ay hindi ko na matandaan. Parang nawala ako sa katinuan at maging sa sarili ko ay hindi ko na makontrol. Sa katunayan, Kuya Bari, hanggang ngayon po ay hindi ko pa rin maalala kung ano ang mga nangyayari matapos kong matitigan ang babaeng iyon. Ang tanging sabi lamang po sa akin ng amo ko at kasamahan ko ay pinakawalan ko raw ang babaeng iyon mula sa pagkakagapos at pagkakakulong sa kanya. Matapos yun ay parang parati na raw akong wala sa aking sarili. Sinabi rin nila sa akin na iyon ang dahilan kung kaya't sinabi nila sa akin na huwag kong tignan sa mata ang babaeng iyon. Dahil siya ay hindi isang normal na tao, kung hindi may lahing kalahating aswang pala. Kaya raw nila ito ikinulong upang hindi na ito makapangbiktima pa ng mga inosenteng tao na tulad ko. Dahil ginagamit daw nito ang kanyang taglay na ganda upang makapangbiktima. Kung tutuusin, maswerte pa nga raw ako dahil hindi natuloy ang balak sa akin ng nilalang na iyon dahil nakita nila ako bago pa man magawa ng aswang na iyon ang binabalak niyang masama sa akin. Kung alam ko lang sana na ganoon pala ang mangyayari,
Hindi ko na sana tinangkapang buksan ang kwartong iyon. Sana ay sumunod na lamang ako sa utos ng aking mga amo at hindi nagpadala sa taglay na gandang taglay ng nilalang na iyon para hindi niya ako nakontrol. Dagdag pa nila, matapos ko daw pakawalan ang aswang na iyon. Sunod-sunod na gabi na may nababalitaan sila na namamatay sa baryong iyon. Mga matatanda, buntis at ilang kabataan ang naging biktima ng nilalang na iyon. Gabi-gabi daw ay may namamatay sa kanilang barangay. Wakwak at wala na ang lamang loob. Matapos kong marinig iyon ay hindi ako mapalagay. Kasalanan ko po talaga ang lahat, Kuya Bari. Kung hindi dahil sa aking kuryosidad ay hindi sana nangyari ang mga malalagim na bagay na iyon. Sa sobrang takot at hiya ko ay nagpaalam ako sa mga amo ko. Humingi ako ng grabeng pagpapatawad sa kanila, ngunit hindi sila kumibo at hinayaan nila akong umalis. Magpahanggang ngayon ay nakukonsensya pa rin ako dahil sa aking kakulitan. Maraming nasirang buhay dahil sa ginawa ko. Matapos kong lisanin ang bahay na iyon ay patuloy pa rin na nababalitaan ko ang sunod-sunod na pagsalakay ng nilalang na iyon. Isang kasamahan ko ang nagsabing yung babaeng aswang iyon pala ay anak pala ng dati kong amo. Nayanggaw daw ito sa isang birthday party at hindi daw napagaling ng mga albularyong napuntahan nila. Ganun pa man, ang pagsisisi ay palaging nasa huli. Wala na akong ibang nagawa kung hindi ang pagsisihan na lang at tanggapin ang mga bagay na nangyari na. Huwag mong tignan sa mata. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po sa inyo at God bless po. Lubos na gumagalang, Eduardo. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.